Napakaganda itong topic natin ngayon dahil pag-uusapan natin ang 8 na qualities or feminine qualities na kung saan very so much nakaka-inlove sa aming mga lalaki. Gustong-gusto namin, and ito pa, sinisigurado ko, preferred namin, ang pangit ng English ko, mas prefer namin yung mga ganitong tipo ng mababae more than sa mga makakapalang make-up, mga sobrang bakat yung mga suot, Kahit anong gawin mo, hindi ko sinasabi na ang lalaki hindi na-attract sa mga ganun. Meron, but at the end of the day, lalo na kung tumatanda yan, mas nagiging mature ng isang lalaki. Itong qualities ng babae na ito, ang aming hinahanap-hanap. So kung gusto mong malaman, make sure na panoorin mo hanggang sa last part. Ano nga ba yung number 1 na qualities ng babae na kung saan grabe, sobra nakaka-inlove, nakaka-attract sa aming mga lalaki? Ito ay ang being open and receptive. Nako, grabe. Ang sarap pakisamahan, ang sarap makabanding or yung makasama sa araw-araw na pamumuhay ang babaeng open-minded, open sa mga ideas, and very receptive, or handa siyang mag-take ng mga sasabihin mo sa kanya, ng mga correction mo sa kanya. Hindi yung tipo ng babae na kapag tinama mo is not close agad, magagalit agad, makikipag-break agad, or kung ano-ano nang iniisip niya na nagiging mali ka or masama ka na, napaka gandang qualities po ng babae yung open siya, open-minded, hindi yung kunting mga issue lang, kunting ganito, inaaway mo na or napakasarado na ng isip mo. Parang hindi lang parang talagang toxic po yan para sa isang lalaki. Ayaw ng lalaki yun. Sa totoo lang, mas gusto namin yung handa siyang sumabay sa agos. Hindi lang naman sobra. Hindi ko naman sinasabi pag niyaya ka na mag-mut-mut agad, lalong-lalo kung hindi naman kayo kasal, is that mut-mut, tama ba? Yes. In term ng mga 90s ato yun, mut-mut motel, is that go ka na ng go, kaibigan. No. Ang point ko lang dito is that open siya sa mga ideas, open siya kapag nagsasabi, nagjo-joke, gano'n, okay lang sa kanya, hindi yung napaka too much sensitive. Okay? So, yun yung isang qualities ng babae. Proceed na tayo sa number 2. Ang babaeng palangiti or naka-smile. Alam mo, kung wala ka mang ngipin at wala ka pang pustiso, it's okay. Dahil nakakatuwa naman yung ngiti mo, if ever, di ba? But anyway, I'm sorry. I don't mean to play with you. But my point dito is that ang smile or ang palangiti, it shows or it brings positivity or nakaka-good vibes po. Nakakagaan ng loob. Alam mo yung ang pangit-pangit ng gising mo tapos nakita mo siya na nakangiti. Nakakagaan ng pakiramdam, nakakagaan ng pakiramdam at ang sarap po maging kasama yung babaeng palangiti. Nakaka-encourage and kinakancel nito sa totoo lang yung mga negativity na dumadating sa buhay or kahit anong hirap ng problema, kung palangiti yung partner, sobrang nakakagaan po ng pakiramdam at ang ganda po ng babae na palangiti. Hindi lang naman yung sobra na umingiti ka na walang dahilan or tumatawa ka ng walang dahilan. No. Hindi naman ganun. Okay, so proceed na tayo sa number 3 na qualities ng babae gusto namin. She knows how to persuade and not to dictate. Like for example, kung meron kang gusto sa kanya, iwasan mo ang diktahan siya na ganito dapat ang dapat mong gawin. Ganito, wrong, you're wrong. Dapat ganito. Halika nga dito, kunin mo ngayon. Halika nga dito, doon ka nga. Yung ginagawa mo na siya na parang robot or parang di-remote na lang or parang magiging alipin. Number 1 na pinakaayaw ng lalaki. Hindi ko naman sinasabi sa diniktahan ng isang beses that okay na, pero yung palagi na lang, kung meron kang gusto sa kanya, kung meron kang isa-suggest sa kanya, kung meron kang ipapagawa sa kanya, learn to persuade him in a good way. Persuade nga, di ba? Like, pwede ka naman na lambingin mo siya bago ka mag-ask ng favor. Hindi yung, okay lang ba kunin mo ngayon? Okay lang ba ganito? Okay lang ba? Sunduin mo ako? Sunduin mo nga ako dito? Ngayon na. Kailangan na.
Mas maganda na alam mo na i-persuade siya, ay alam mo na suyuin siya bago ka humingi or humiling sa kanya ng favor, or kung meron kang gusto na dapat ganitong gawin niya in a good way. Yung tipong talagang makukuha mo pa yung kanyang loob at hindi yung magmumukha kang boss, magmumukha kang mas mataas sa kanya. Ayaw ng lalaki yun. Ayaw ng lalaki. Nasa instinct namin na kami ay leader, na isang hari o isang leon, hindi leones, kundi leon. Although not all the time naman is pinapakita namin na bad trip kami or ayaw namin yun, pero deep inside, sa totoo lang, kung tahimik man lang lalaki na yan, you don't know, deep inside ayaw. Okay, next na qualities ng babae, itong gusto namin. She knows how to communicate. Alam mo, ang silence maganda. Ang pananahimik maganda. Pero ilugar mo, okay? May panahon na kailangan mong tumahimik, lalo-lalo na kung mainit yung ulo ng partner mo. Pero may panahon na kailangan mo makipag-usap sa kanya. Kailangan mo makipag-communicate sa kanya. Lalo-lalo na sa mga bagay-bagay na kailangan yung pag-usapan. Kasi may mga bagay na hindi nyo pinag-uusapan, yun pala ang dahilan kung bakit lumalamig na siya at lumalamig ka din, and hanggang sa mawala yung relationship nyo, hanggang sa hindi na pwedeng isalba yung relationship nyo. Napakaganda or napakahalaga na pag-usapan nyo, like for example, may problema kayo sa sex dahil hindi kayo magka-vibes or hindi kayo mag-go. Hindi po masama. Lalo-lalo na kung mag-asawa kayo, and talagang dapat mag-asawa kayo before sex. Hindi po masama na okay lang ba na ganito? Hindi po masama na mag-suggest ka. Hindi po masama na sabihin mo sa kanya kung ano yung gusto mo. Kasi lack of communication will kill the relationship sa totoo lang. Ang isang bumubuhay sa relationship ay ang magandang communication. In a good way, magandang communication. Kasi may pangit na communication, yung tipong, ayun na, sabi ko kanina, baka diktahan mo siya or baka sigawan mo siya. Kasi kanito kasi. Kasalanan mo kasi. Yun ang isang iwasan nyo. Yung sisihin agad siya. Napakapangit po yun. Napakapangit po yun na way. Kundi, learn na magpakumbaba. Learn na maging accountable kung meron ka mang nasabi or meron ka mang kasalanan kung saan nasaktan siya. Meron ka mang nagawa. Learn to be accountable. At hindi yung isisi mo sa kanya lahat. Kundi hindi yung grabe yung very defensive ka na sa sarili mo, napaka-invulnerable mo. Hindi po yan maganda. It's okay po na magpakumbaba, alisin yung pride, kung gusto mo na isalba ang relationship nyo at mag-usap po kayo ng maayos. At hindi po yung hindi po yung sa iba makipag-usap. Nagigets nyo na, hindi po sa iba i-share yung problema. Kung gusto nyo na mag-work ang relationship nyo, kayong dalawa ang mag-usap. Kayong dalawa ang mag-ayos. Okay? Napakaganda po ng qualities ng babae ito. Mapagkakatiwalaan at shine na mahal ka. Bakit? Kasi nga, handa siyang makipag-usap, handa siyang makipag-communicate just to caught up kung ano man ang shortage ng relationship nyo para maayos. Okay? Napakaganda po yung ganitong quality ng babae. Next ay masculine but feminine. Paano to? Ito ang sekreto. Alam nyo ba, sa aming mga lalaki, hindi ko alam kung lahat ng lalaki, pero almost, na-attract po kami sa babaeng masculine. Hindi ko sinasabing masel-maselan, kundi yung babae like for example, marunong mag-drive ng kotse, ng sasakyan, ng bus, yung mga heavy trucks, heavy equipments, grabe. Iba po yung impact sa amin. Isa na dahilan is that, of course, masculine kami and nakaka-attract, na-amaze kami or na mas na-appreciate namin. Wow! Grabe! Lalo-lalo ng babae na mahilig ng sports like bikes, big bikes. Grabe. Ibang-iba yung tama sa amin. Ibang-iba yung aura. Ibang-iba yung karisma ng ganitong klase na babae. So, messages ko lang sa inyo na huwag masyadong mag-inarte. Kung hilig nyo naman na, like for example, mamundok. Hindi naman mamundok. Or mahilig mag-rides ng mga off-roads, go. Huwag ka matakot na baka sabihin namin or isipin namin na tomboy ka. Hindi po. Mas lalo kami na-attract sa mga ganitong klase ng babae. Grabe. Plus, ganda points po ito. Okay? Next, quality. Babae na hinahanap namin ay
She knows how to listen. Napakahalaga po ito. Sa relationship, may time na kailangan mong mag-open, magsalita, pero may time na kailangan mong makinig. Not all the time may tama ka. At ganun din siya, not all the time may tama siya. Kailangan na iparating mo din sa kanya, kailangan na malaman niya din, if ever siya yung lalaki na masyadong maingay, na kailangan niya din makinig sa'yo. Pero, kung ako yung lalaki at nakatagpo ako ng babae na marunong makinig sa akin, sa sides ko. And hindi lang pag nag-aaway, kundi sa problema, sa mga sharings ko sa kanya, hindi yung mag-open ako is sasapawan mo na. Adyak ka na naman, nakakwento ka na naman ng 10. Hindi masamang magkwento. Pero wag mo isipin na porke marami kang kwento ay hindi na siya maboring sa'yo. Kasi mas maganda na din na give and take yan. Kung marunong ka magsalita, marunong ka din dapat makinig. Makinig sa side niya. Yung makakaintindi sa kanya. Yung handang makapag-support sa kanya. Napakaganda po itong quality ng babae na ito. Yung babaeng marunong makinig. Okay? Next na quality ng isang babae na gustong-gusto namin at hinahanap-hanap namin. Ito ay ang she knows her value. Sobrang attractive at napapahanga kami sa babaeng alam niya yung value niya. Alam niya yung halaga niya. Hindi yung babae na easy to get, or hindi yung babae na kami yung palagi niyang hinahabol na parang ikakamatay na niya pag wala kami. Alam mo, sa early stage ng relationship, okay lang yun. Okay lang yun, pero pag tumagal, nakakairita, nakakatoxic. Sobrang toxic po yung ganitong klase ng babae na parang wala siyang halaga sa buhay pag wala ako. You know, napaka-attractive po yung babae na confident, may confidence sa sarili, may confidence sa kakayahan at hindi siya low value or hindi siya pipitsugin. She doesn't settle for less, but she settle for the best. Peka lang, papractice lang ako ng English, man. Oh, man. But anyway, here's my point is that ang babaeng alam niya yung value niya. Alam niya yung halaga niya. Alam niya kung saan siya dapat nakaposisyon at hindi yung madaling makuha, hindi yung ang easy niyang pumatol sa kung saan-saan sa iba, you know, hindi niya alam yung value niya. Kasi kung alam mo yung value mo, alam mo kung saan ka uupo, alam mo yung position mo, alam mo yung mga taong the best para sa'yo, alam mo, you know, kasi alam mo yung value mo, pero kung hindi, okay na, kahit sino na, pwede na, kahit okay na, sobrang, you just kill the vibes or you just kill the attraction kapag ganong klase ka ng babae. I'm sorry, alam kong merong ako masasaktan, matatamaan, but I need to tell you the truth. And the truth will make you free. But anyway, proceed na tayo sa last but not the least. Ito ay ang a woman who knows how to embrace our leads. Babaeng alam mag-submit or alam na makinig sa leading namin or handang sumunod sa leading namin at hindi yung siya yung nangunguna. Hindi po masama na mag-suggest. Hindi po masama na is okay ba mahal or baby ganito? Is okay lang ba? Pwede ba? Okay lang. Pero yung tipong uunahan mo na siya sa kanyang decision, yung tipong parang ikaw na yung nasusunod, ayaw po ng lalaki yon. Karamihan sa mga lalaki ayaw yon, ha? Hindi ko naman sinasabing lahat. Lalo na pag tulad ko, kasi ayaw ko yon. Kasi alam ko yung position ko, lalaki ako, dapat akong nagle-lead, ako yung nagpo-protect, ako yung nagpo-provide, hanggat maaari, hanggat kaya ko, ako yung gagawa. And ang gawin mo is that handa kang sumunod sa instruction ko, handa kang sumunod sa leading ko, sa gagawin ko. Ang tanging gawin mo lang kung there's something wrong, there's something na hindi na maganda ang direction, pwede kang mag-suggest, pwede mo yung sabihin, malalaglag lang tayo sa bangin, okay lang ba na dito na lang tayo dadaan? Ay, alam ko yung daanan na yan. Okay lang ba na dito tayo? Okay lang ba? Okay lang ba, baby? So, ganun yung point natin. Hindi yung diktahan mo siya nang dapat ay ikaw yung nagli-lead sa kanya. Dapat ganito. Ayaw ng lalaki. Okay? So, yun lang yung qualities. Actually, meron pa akong ginawa na dagdag na relate din dito sa video na ito kung paano maging attractive sa isang lalaki. Okay? Napakaganda din po yung topic na yun. So, abangan nyo po, i-upload ko. But anyway, yan lang po for today's video. So, maraming salamat. I hope na mayroon kayong natutunan. I hope na may apply nyo ito sa buhay nyo, sa personal nyo. Napakaganda po ito na i-apply nyo kung gusto nyo ng pagbabago sa relationship nyo, kung gusto nyo maging mas better relationship nyo, at kung gusto nyo na hahabulin kayo ng isang lalaki. So, that's it. Maraming salamat. Ingat palagi and God bless. Bye.